Nakikita ko 'to online, sinasabi nila Plan B, Mm. si Baste Duterte for president, okay? So, 2 points, 'no? So una, so it appears medyo kung totoong ito yung Plan B ng DDS for president in 2028, ibig sabihin talagang worried sila dito sa kahinatnan ni Sara Duterte. Okay, that's Mm. one. And number 2, mukhang talagang ano, siyempre, sorry nakatira ako sa kuweba, no? Talagang ayaw bitawan ng mga Duterte ito, no? Kailangan the presidency or nothing. We need to regain it, no? Kahit Tama, sino pa tama. niyan. Oo. Pati nga hanggang 2034 pinaplano na nila, 'di ba? Sabi ni Robin Hood eh. Yan ang susunod na presidente, 'di ba? Sino kaya yung susunod kay Pulong? Kay Baste, si Pulong o si Kitty? So, Kitty, talagang long-term planning no? Oo, long term. Ginawan Davao yung Pilipinas, no? Kung sakasakali. Tama. Kanina nga, minomonitor ko yung mga social media posts ng embassy at saka ng China tungkol dito sa West Philippine Sea. Todo kasi yung banat nila kay Tariela at saka kay Justice Carpio. Pero Correct. napansin ko, kasama ng mga post nila, yung 2028, kasama ng post nila yung kay Sara. Ibig sabihin, hindi na nila tinatago. No? Talagang yung kanilang relasyon, yung kanilang suporta, talagang lantaran na. Ibig sabihin, nakikialaman China sa ating politika? Ganun ba yun? Hindi naman, parang concern lang sila sa demokrasya, baka patayain Talagang iba yung ka-epokritohan ng China, no? Nahanap ko nga yung pangalan mo Dahil yung pangalan ko, kumaga sa listahan nila, Tariela, Justice Carpio, number 3 ako Malayo ako dyan. Sa mga binabanata. Insignificant tayo dyan no? Pero grabe, no? China. Hindi naman nakikialam sa politika natin yung China Wala naman silang kinakampihan ng mga politiko. Pero nakakatawa kasi dahil alam mo, galing China Dahil yung translation nila Google. So, very verbatim. So, talaga, ang pangit yung English Ang pangit yung bakit pa sila magaganon na magta-translator hindi ba pwedeng hindi ba ubra yung kanilang yung mga pro-China analysts dito sa Pilipinas ngayon? Dami na. Iba pang operasyon yun. Diba? Ito yung mga galing sa China mismo at sa embassy. Ganun ba? Kaya, maganda itong labanan going into 2028 dahil papasok yung geopolitics Nabalita siguro na magtatayo ng industrial estate ang US sa Subic. So, ibig sabihin, isang symbol din yun na hindi nila basta-basta pababayaan yung presidente. No? Ibig sabihin, seryoso na hindi mapalis ng isang pro-China president. So, makikita mo yung laro ng superpowers dito. And of course, naramdaman na naman ng China yung benefit na magkaroon sila ng pro-China president, di ba? 2016 to 2022. Kamali lang sila dito kay Bongbong Marcos Kala nila yung unity yun Parehas nilang naramdaman yung mortality nila. Halimbawa, yung US, biglang nagkaroon ng digong. Nagulat sila. Biglang may digong na sobrang pro-China. Tapos yung China naman, akala nila si BBM ay pro-China. Biglang naging pro-US. Di ba? Hindi pala, So, parang ang kanila ngayon, alabanan nila, hindi na dapat mangyari yan. Dapat pro-China muli yung kanilang yung magiging presidente. Nakausap ko pa yung mga taga-embassy nun nung nanalo si BBM. Parang siguro sila na continuity ito nung foreign policy ni Digong. No? Continuity. Medyo nagulat sila na hindi pala. Actually kasi, hindi naman yung mga binabanggit ni BBM during the Uniteam campaign So, kung yun lang yung pagbabasihan, mukhang yun ang mangyayari. Pero hindi na nakita yung deeper fissures tsaka yung shaky alliance Siyempre, kung ako in China, talagang magpupursigi ako na tao ko yung mananalo sa 2028. Lalo ang hirap hulaan kung sino yung mga pro-China candidates sa 2028. Ang hirap hulaan nun. Siyempre. Kaya subukan mo maglabas ng anti-China sa TikTok. Hindi ganun kadali.
Pero grabe 'no, Senedo 'no, yung ano, kung Pilipino ka kunwari isa kang academic, isa kang scholar, Hmm. tapos kunwari magpapagamit ka sa China, Hmm. anong klaseng tao ka 'no, anong klaseng Pilipino ka? Ang kanilang Pagpapalit mo yung kaluluwa mo tsaka yung bansa mo, mm. 'di ba? Ang kanilang linya ay parang concern sila sa Pilipinas. Dahil Mm. ayaw natin na magkaroon ng giyera. 'Yun ang kanilang May sag pro-peace may sila, sagot ako oo. diyan, Senedo, eh. Binanggit ko 'to rin sa ano, eh, sa podcast with Jay Tariel, eh. Wala namang Mm. pro-China na Pilipino na nagsabi na pro-China ako, eh. Sino bang tanga nagsabi nun, 'di ba? Kunwari DDS politician ako, hindi kunwari DDS politician ako tapos kausap ko ordinaryong Pilipino, hindi ko Hmm. naman sasabihin sa kanila na, "Guys, pakawala ako ng China o Hmm. pro-China ako." Wala akong sasabihin gano'n. Sasabihin ko, "Hindi kasi ano, eh, gusto Walang nitong West mga 'to Philippine Sea. magkagiyera, eh." Oo, 'di Sasabihin mo ba? walang West Philippine Sea. Oo, Hmm. maglolokohan pa ba tayo rito? Yun nga lang. Kakabasa Hindi, ko lang tsaka yung kanina ano ano 'no? kakabasa ko kanina yung isang academician, no, gumawa siya ng mahabang article tungkol dito, no. Ayun nga, yung pinag-uusapan natin, yun ang kanilang dinidiinan, eh, no, yun ang Ah, dinidiinan nila, no. Yung China kasi ang dinidiinan yung kanilang historic rights na sa kasaysayan kanila ito, no, at saka yung desisyon sa UNCLOS ay wala namang sinabi na yung kanilang claims ay patay na. So gano'n yung mga 1, 2, 3 na yung mga Pinoy medyo ninunuwan sila ng iba, 'di ba? Ninunuwan sila ng iba na, "Uy, 'wag tayong makipaggiyera, na makipag-usap tayo, joint exploration, maganda 'yan." No? Yang ginagawa na MOU, Memorandum of Understanding sa Chinese Coast Guard, no? Maganda 'yan, ganyan ganyan. Tapos yung iba mas matalas yung tira. Oh, edi kinain niyo yung mga salita niyo, itong mga anti-China, mismo yung ating DFA, no? Sinasabi na kailangan magkaroon ng code of conduct with China. Mismo yung ating DFA sinasabi na dapat magkaroon ng memorandum of understanding with the Chinese Coast Guard. Mismo ang ating Pangulo sinasabi na i-explore ang possibility ng joint exploration. So ganun yung kanila ngayon. teka muna, Nag-soften sila. Oh. teka muna, 'di ba? Kasi problema diyan 'pag masyadong sweeping yung mga narratives, ang daling makabudol, eh, 'no? 'Pag Correct. pinag-usapan joint exploration, oh, kaninong konstitusyon at patakaran ba yung mananaig? Oh, Correct. kasi sa Oo. atin yung resources, eh. Mm. Ano yun, parang pinamigay natin yung ating sovereign rights dun kung saka-sakali na, hindi yung ating mga patakaran at konstitusyon yung mananaig kung sakali magkaroon ng joint exploration or development, hindi ba? Parang parang saan ka humugot ng argumento na makikipag-joint exploration ka dun sa nag-i-invade sa'yo. Correct. Paano ka makikipag memorandum of understanding dun sa nag-haras sa'yo? Yung Chinese Coast Guard na military, bubungguin yung Philippine Coast Guard na civilian. So paano ka mag-MOU? 'Di ba? Yung isang sako ng gaw-gaw pinagpupulot ng DFA yung kanilang mga proposal, 'di ba? Instead, parang ganito, simplehan natin. Mm. Meron akong bakuran. May bahay Mm. ako, meron akong maliit na bakuran. Mm. Kapitbahay ko, Senator Edu Manzanas, Mm. Gahaman. Mm. Nagising na lang ako isang umaga, kumukuya-kuya-kuy sa bakuran ko. Mm. Humihigop na mainit na kape, tapos pinipitas-pitas yung mga tanim kong mansanas. Mm. Kinakain na gano'n. Sabi ko, "Sino ka? Ba't ka nandito?" Mm. "Ha, bakit?" Ta's inaway-away na ako, pinagsisiraan na ako sa ano, sa buong barangay namin. Sinasabi niya, "Akin 'to, historic rights 'to. Mas matanda Mm. ako dito, kaya akin yung ano, higit 80% ng buong barangay na 'to, kasama yung bakuran mo." Tapos Mm. binubuli-bully na ako ni Senator Edu Manzanas. Maya-maya, Mm. medyo tumagal na, hindi ko siya mapaalis, eh, kasi ang dami niyang AK-47, eh. Tapos tinatakot pa ako na ano, sasampalin kita ng mga pekeng DVD, gano'n-gano'n ako. Hindi, Tapos yung AK ang pagsasampal ko sa'yo. oo. Tapos dumating sa punto na hindi ko talaga mapalayas, eh. Talagang ano, kinuyog na ako, pati yung mga kasama niya nandun, eh. Tapos sinabi niya, "Mag-joint exploration na lang tayo, oh. Eto, oh, 'tong Mm. 'tong mga mansanas mo rito ano, ha, hindi mo naman kayang pitasin yung mag-isa, eh. Hahatian Kailangan kita. mo ko diyan. Hahatian Hahatian kita." kita.
Tas Oo. ako naman, para akong tatanga-tanga, oo nga 'no, sige hati tayo. Miski sa'kin 'yan lahat, eh. Oo. At least makakakain ka, 'di ba? Oo. Oo, salamat. Hindi ko kasi Monopoly, mapakinabangan kasi binakura mo Senedo 'no? 'di ba? Oo. Mm. Ganun ba yung sinasabi ng DFA? Wala akong sinasabing gano'n. Hmm. Grabe 'no? Yan ang nakataya sa 2028, 'di ba? Oo. Pero ito nga, what do you think of Baste Duterte kung sakaling seryosohin nila 'to 'no? Alam ko naman yung sagot sa tanong ko pero sige na. Imaginin mo, magsasalita Rhetorical yung question. magsasalita yung ating presidente sa United Nations, oh. Balot na balot ng tattoo yung leeg, tapos nagchuchewing ka. Mm. Chewing ka, ngumunguya-nguya gano'n. Mga gano'n 'no? Oo, 'di ba? Oo. Angas, eh 'no? Oo, 'di ba? Oo. Eh, naiiba. Oo, may iba ka naman. Oo. Pero ito iniisip ko 'no, siyempre makakasagot naman dito yung mga political strategists, yung mga campaign strategists. Kung sakaling seryoso nga itong Plan B na ito 'no, Baste Duterte for President sa national politics. 'Di ba ang parang impression mahina siya bilang, mayoral candidate nung huling eleksyon Mm. dahil makakaharap niya yung mga Nograles kaya nga pinatakbo nila si Digong para sigurado hindi mawala sa kanila. Tama. Although, siyempre Isa marami pang puwedeng mangyari tsaka national politics might be different from local, pero I don't know. What do you think? Well, kung kukunin nila si Alan Herman, tingin ko, may fighting chance, 'no? May fighting chance si Baste. Pero mismo nga si Panelo sinabi ay, sabi niya, mahal ko si Sara pero mas mahal ko si Baste. Dahil nga si Baste mas, reflection daw ni Digong kumpara kay Sara. No, parang sinasabi nila si Baste ay mas kuwan, mas yung prutas na nahulog sa puno, mas malapit do'n sa puno, no, kumpara kay Sara.